para makakain ang mga manggagawa ng masasarap na pagkain. Nagbukas ka ng isang 5 pisong all-you-can-eat na restaurant. At ipinagyabang mo pa na only ang Boston Lobster at King Crab. Inakala ng lahat na isa kang manloloko. Ang hindi nila alam, hindi ka naman talaga nagbukas para kumita ng pera. Dahil lang ito sa pagkakaroon mo ng God-level restaurant system. Kailangan mo lang mangolekta ng emotional points mula sa mga customer, para makakuha ka ng iba't ibang putahe at mga gantimpala. Magbukas ng restaurant ng walang puhunan. Ang unang misyon ng system ay kailangan mong makakuha ng 10,000 emotional points. Pagkatapos noon, nakatanggap ka ng isang newbie gift pack. Pagbukas mo, nakakuha ka ng 300 serving ng beef stew na may patatas. Walang limitasyong kanin na pang Royal Chef. Walang limitasyong malamig na lemonade. 300 serving ng bawat isa sa 3 klase ng gulay na pang Royal Chef. Sa isang iglap ng isip mo, isang mangkok ng beef stew na may patatas ang biglang lumitaw sa mesa sa harap mo. Ang bawat piraso ng baka ay kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Ang balat at litid ng karne sa ilalim ng ilaw ay kumikinang na parang kristal. Agad kang kumuha ng isang piraso ng baka para tikman. At nakalimang mangkok ka pa ng kanin. Saka ka palang nasisiyahang nagpunas ng bibig. Ang sarap, pagkain ba ito ng mga Diyos? Pagkatapos, kinuha mo ang mga putahe mula sa system at ang kanin. At inilagay ang mga ito sa 5 magkakahiwalay na food warmer. At nagsimula ka ng mag-live stream. Mga bro, bukas na po ang 5 pisong all-you-can-eat restaurant. Ang mga inihanda ko para sa inyo ngayon ay maanghang na lotus root. Giniling na may sitaw. At ang panghuli, itong beef stew na may patatas. Lahat ng putahe, 5 piso lang, eat all you can. Only rice at only drinks pa. Inaanyayahan ko ang lahat ng mga bro na pumunta at tumikim. Mabilis na umabot sa mahigit 500 tao ang nanonood sa live stream. Marami sa mga unang komento ay puno ng pagtataka, pero agad itong nasundan ng pagdududa. Isa na namang gustong sumikat na parang baliw. Mukha namang double dead na baboy ang baka na yan. Nilagyan lang ng beef cubes para maging lasang baka. Sa 5 piso, hindi ka makakabili kahit kalahating kilong karne ng pato. Tapos sasabihin mo only beef pa. Nakakamatay sa tawa. Hindi mo pinansin ang mga komentong ito. Sa halip, mas lalo ka pang nagsumikap sa iyong live stream. At sa sandaling iyon, ang sikat na food vlogger na si Tang Gia ay nagkataong nakita ang live stream mo. Uy, mga bro, may content na tayo ngayon. Nakikita nyo ba itong live stream na to? 5 pisong beef, only kain. Kung hindi to gawa sa synthetic na karne. Ako, si Tang Gia, ay aalis na sa mundo ng food vlogging. Hindi nagtagal, dumating si Tang Gia sa restaurant mo. Boss, yung sinasabi mo sa live stream na 5 pisong beef all you can eat. Totoo ba yun? Ngumiti ka at sinalubong siya. Syempre, buffet po lahat dito. 5 piso lang po bawat tao. Bayad muna bago kumain. Walang lokohan, bata man o matanda. Astig ka, boss. Pagkasabi niyon, kinuha niya ang kanyang phone at nagbayad ng 5 piso. Pagkatapos, lumapit siya sa isang lalagyan na may nakasulat na patatas na may baka. Mga bro, dumating na ang oras para masaksihan ang isang himala. Tingnan natin kung itong 5 pisong beef ay anong klaseng kalokohan. Pagkasabi niyon, bigla niyang itinaas ang takip. Sa sumunod na segundo, isang nakakagutom at napakabangong amoy ng karne ang biglang kumalat sa paligid. Sa isang iglap, natulala si Tang Gia bilang isang batikang food vlogger na natikman na ang lahat ng pagkain sa buong bansa. Nang maamoy niya ang bango ng karne, sinasabi sa kanya ng kanyang instinct na ang mga sangkap na ginamit sa ulam na ito ay napakahalaga. Habang nawawala ang usok, ang bumungad sa paningin ng lahat ay isang lalagyan na punong-puno na parang bundok ng kumikinang at kulay amber na karne ng baka. Ang mga patatas na kasama nito ay sip-sip na sip-sip ang katas ng karne at kumikinang na parang ginto, model. Paano ito naging fast food na 5 piso lang sa kanto? Kahit na ilagay pa to sa pinakamagarbong private kitchen sa syudad na may presyong 888 yuan bawat serving. Siguradong marami pa ring mayayaman ang pipila para magbayad. Dahil dito, biglang nagkagulo ang buong live stream. Bulag ba ako? Ang marble lang na yan, siguradong Australian M9 grade na Wagyu beef. At saka tingnan nyo ang pagkakahiwa at ang kintab ng sauce nito. Kung wala kang 20 taong karanasan sa pagluluto, hindi mo yan magagawa. Peke siguro yan. Kahit patayin nyo pa ako, hindi ako maniniwala. Na pagkain lang yan na mabibili mo sa halagang 5 piso. Siguradong binabad lang yan sa kung anong espesyal na kemikal. Isang peking model na gawa sa silicone. Tang Gia, bakit ka nakatulala dyan? Kumuha ka na ng isang piraso at tikman mo. Ang malakas na sigawan sa comment section. Ang nagpabalik kay Tang Gia mula sa kanyang pagkabigla. Huminga siya ng malalim, at pilit na pinigilan ng kaba sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay sunod-sunod niyang binuksan ang takip ng ginisang sitaw na may giniling. Ng maanghang na lotus root slices, at ng pipinong may bawang. Kumuha siya ng kaunti sa bawat isa. Pagkatapos ay dinala niya ang isang punong-punong plato sa lamesa at umupo. Seryoso ang ekspresyon niya habang nagsasalita sa harap ng camera. Mga bro, maganda nga talaga ang itsura. Inaamin ko, nalinlang ako ng ganda ng presentasyon ng restaurant na to. Pero anong klase ba ang panlasa ko bilang si Tang Gia? Kahit gaano pa ka-high-tech ang pandaraya, sa bibig ko, lalabas at lalabas pa rin ang tunay nitong anyo. Pagkasabi nun, kumuha siya ng isang piraso ng braised beef at tinikman ito. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin siyang kakaiba. Ito ay, at bigla na lang, isang nakakapangilabot na kuryente ang damaloy sa buong katawan niya.
Sumabog ang matinding aroma sa dulo ng kanyang dila. Tila nilamon ng sobrang sarap ang buong katawan niya. Ang kakaibang creamy na lasa na sa top grade na wagyu lang matatagpuan. Na may halong komplikadong lasa mula sa napakaraming sikretong pampalasa ng palasyo. Ay nagsasama-sama sa loob ng bibig para bumuo ng isang napakagandang symphony. Napakasarap. Pinanood ng assistant si Tang Jia na nanginginig ang buong katawan. Ang kakaibang itsura niyang may nangingilid na luha. Sa takot, muntik na niyang mabitawan ang camera. Mabilis siyang lumapit. Kuya Jia, ayos ka lang ba? Nagkasakit ka ba sa kinain mo? Nagkagulo na rin sa livestream. Kinukumbulsyon na yung streamer sa pagkain. Siguradong may halong droga yang karne na yan. Sabi ko na nga ba, paano naman makakain ng karneng 5 piso lang? Siguradong food poisoning yan. Bilis, tumawag ng pulis. Nananaga at pumapatay ng tao tong masamang shop na to. Noong akmang tatapikin na ng assistant ang likod ni Tang Jia, bigla niyang itinulak palayo ang assistant. At isinubsob ang mukha sa plato ng ulam. Nagsimula siyang lumamon. Sarap, napakasarap. Pagkakain niya ng isang subo ng karne, naramdaman niyang naumay siya. Dahan-dahan siyang kumuha ng pipinong may bawang. Isang malutong na lagutok ang pumutok sa loob ng kanyang bibig. Sa sandaling iyon, para siyang nasa tuktok ng isang bundok na may yelo sa umaga. Ang sobrang pagkapresko at perpektong timpla ng asin ng suka, ay agad na naghugas sa lahat ng sebo sa kanyang bibig. Napasinghap siya. Pakiramdam niya, nilinis ng pipinong ito ang kanyang kaluluwa. Bitin na bitin. Boss, extra rice. Bigyan mo pa ako ng isang malaking bowl ng baka. Kakain ako ng 10 bowl. Biglang tumahimik ang lahat sa livestream. Anong nakita ko? Ang debunker na si Tang Jia. Umiyak sa isang kagat lang. At nagbanta pang kakain ng 10 bowl. Umaarte lang yan, di ba? Scripted to, sigurado. Ang Jia, magkanong ibinayad sa'yo ng shop na to? Kasabay nito, sunod-sunod na tumunog sa isip mo ang notification ng system. Ang target na si Tang Jia ay nakakaranas ng matinding pagbabago ng emosyon. Nagdiwang ang kanyang puso. Sigurado na to. Sunod-sunod na kumain ng 3 malalaking plato ng karne. At 5 mangkok ng kanin si Tang Jia. Sa wakas, napahawak siya sa kanyang tiyan na halos sumabog at bumagsak sa upuan. Dahan-daang lumapit ang kanyang assistant. Kuya Jia, nagkakagulo na po sa livestream. Daan-daang libong tao ang nagagalit sa iyo at sinasabing bayaran ka. Sabi nila, binayaran ka raw ng shop na to para umarte lang. Nang marinig yun, biglang natigilan si Tang Jia. Agad niyang inagaw ang cellphone. Nakita niya ang sunod-sunod na komento na nagsasabing manloloko at unsubscribe. Bigla siyang napatayo mula sa kanyang upuan. Agad niyang kinuha mula sa lamesa ang stainless steel na plato na make and tab na sa sobrang linis. Sa harap ng camera, sinasabi ninyong puro artipisyal to. Nakakita na ba kayo ng pagkaing artipisyal? Na kayang gawin ng hibla ng karne? Na ganito ka-perpekto at kahimay? Nakakita na ba kayo ng kahit anong artipisyal na sangkap? Na kayang lumikha ng ganitong bango na may matamis na aftertaste at tumatagos sa kaluluwa? Ako, si Tang Jia, tatandaan ninyo ang sasabihin ko. Ang beef stew with potatoes ng shop na to ay ang pinakamasarap na natikman ko sa buong buhay ko. Sa 5 piso, hindi negosyo ang ginagawa ng may-ari. Nagkakawang gawa siya. Hindi ba't sinasabi ninyong sinungaling ako? Mga kababayan ko dito sa syudad. Ako, si Tang Jia, isinusumpa ko itong account ko na may milyon-milyong followers. Kung pupunta kayo dito ngayon at gagastos ng 5 piso, at sa tingin ninyo ay hindi masarap ito, sampailan ninyo ako sa harap mismo. Babayaran ko kayo ng 10,000 piso bawat isa. Pero kung masarap, gusto kong isulat ninyo ang mga salitang pinakamagaling na tindahan. At ipuno yun sa buong internet. Nagkagulo na ng todo sa livestream room. Nabaliw na, ipinusta niya talaga ang account niya. Nasa Old Town District, 13th Street, di ba? Nandito lang ako malapit, mga 2 kilometro ang layo. Magtataksi na ako papunta dyan ngayon din. Tingnan nga natin kung totoo. Para mapakain ng ganito ang isang multimilyonaryo. 5 pisong buffet. Anong klaseng pagkain kaya ito? Pupunta rin ako, habang tinitingnan ng di mabilang na comment sa livestream na papunta na raw sa lokasyon. Huminga ng malalim si Tang Jia. Lumapit siya sa cashier, at yumuko ng malalim. Boss, sorry po, masyado pong malakas ang boses ko kanina. Wala pong katulad ang luto ninyo. Hanggat nandito po ako, walang sino mang makakagalaw sa lugar na to. Tiningnan mo lang siya. Salamat sa papuri. Ang pegistuhan ninyo ang luto ko ang pinakamalaking pagkilala na para sa akin. Hindi nagtagal, isang maskuladong lalaki na mahigit 1.9 meters ang taas ang pumasok sa kainan. Tang Jia, nasaan ka? Nandito ako para sampailan ka. At kunin ang 10,000 piso. Isa siyang tapat na tagahanga sa livestream ni Tang Jia. At kilala rin bilang isang mainitan ng ulo na nangunguna sa paglalantad ng mga manloloko. 5 minuto lang ang nakalipas. Nagkataong nagbubuhat siya ng bakal sa isang gym na malapit lang dito. Nang makita niyang ipinagtatanggol ni Tang Jia ang isang mumurahing karinderya, at naglakas loob pang isumpa ang sarili niyang career. Agad niyang binitiwan ng dumbbell, sumakay ng taxi, at nagmadaling pumunta rito. Pero pagpasok niya sa kainan, natulala siya. Nakita niya si Tang Jia at ang assistant nito na sarap sa pagkain. Huwag ka nang magsalita, bilis, mag-scan ka na at magbayad. Kapag hindi mo to natikman, sinayang mo ang buhay mo. Kapag nahuli ka, kahit sabaw wala ka nang aabutan. Natigilan ang malaking lalaki sa sigaw. Napalingon siya sa'yo, na nakangiting nakatayo sa likod ng cashier. Tingnan natin kung anong meron sa 5 pisong karne na to.
kung anong kababalaghan ang meron dito. Matapos mag-scan para magbayad, mabilis siyang kumuha ng isang plato ng beef with potatoes. Gamit ang chopsticks, kumuha siya ng isang piraso ng karne na sinlaki ng kamao ng sanggol. At kinagat ito, bigla na lang, natigilan din siya. Nahulog sa sahig ang chopsticks na hawak ng malaking lalaki. Nanginginig na ng todo ang boses niya. Ang sarap. Boss, itong karne ba ay nilagyan niyo ng harina? Bakit pagkakagat ko pa lang ng una? Pakiramdam ko lahat ng karneng nakain ko noon ay basura. Tiningnan mo lang siya ng simple. Lahat ng sangkap sa tindahan na to ay garantisadong natural. Sadyang medyo mas magaling lang talaga ng kaunti ang chef. Medyo mas magaling lang ng kaunti. Yan ba ang tinatawag mong medyo mas magaling lang ng kaunti? Biglang pinunasan ng malaking lalaki ang kanyang mga luha. Kumuha ulit siya ng bagong chopsticks. At nagsimula na ring lumamon. Sa paglipas ng panahon, sumikat ng husto ang buffet restaurant mo. Dumagsa ang maraming netizens para subukan ang restaurant mo. Bilis, bilis. Huwag mo nang i-lock ang kotse. Kapag nahuli tayo, wala na tayong aabutan. Totoo nga ang sinabi sa livestream ni Tang Jia. Nakita ko yung maskuladong kuya, umiiyak na habang kumakain. Boss, itiran niyo ako ng isa. Babayaran kita ng 50 piso. 100 piso. Bibilhin ko na ang pwesto mo. Pumila kayo. Pumila kayong lahat, sabi. Natapos ng malaking lalaki ang unang plato niya. Bigla siyang tumayo, hinaranggan ng malahigante niyang katawan ang pintuan. Naging pinakamatapat na security guard. Sabi ng boss, 5 piso bawat isa. Sino mang magtangkang sumingit, ako mismo ang unang magpapalabas sa kanya. Matapos ang sandaling gulo ng mga tao, mabilis na nabuo ang isang pila na umaabot sa 100 metro ang haba. Mula mismo sa pintuan ng restaurant hanggang sa dulo ng lumang kalye. At patuloy pa itong humahaba palabas sa pangunahing kalsada. Sa harap ng cashier, isang maliit na babaeng influencer na nakasuot ng JK uniform. Ang sadya niya talaga ay i-expose ito para makakuha ng views. Nagbayad siya habang nakatakip ang ilong. Kumuha lang ako ng pinakakonting giniling na may sitaw. At isang plat itong maanghang na hiwa ng lotus root. Kahit karne, hindi ko ginalaw. Guys, nakakaduda ang kalinisan ng ganitong klaseng kainan. Para sa inyo, ako na ang susubok kung may lason to. Isang kagat lang ng gulay ang kakainin ko. Humaharap sa camera ng phone ang babaeng influencer. Nakasimangot niyang isinubo ang piraso ng kumikinang at maanghang na lotus root. Sa sumunod na segundo, biglang nanlaki ang mga mata ng babaeng influencer. Itong pagka-crispy at pagkakunat nito. Tapos yung biglang bumulwak na bango. Nakamit nito ang parang golden ratio na kombinasyon. Kasama pa ng nagiinit na sarsa sa ibabaw ng lotus root. Sa isang subo, nananatili ang sarap sa bibig. Sa sobrang sarap, ayaw mo nang lunukin. Hindi niya namalayang sumandok na naman siya ng kanin na may halong giniling na may sitaw, na para bang kanin na pang maharlika. Ang giniling na iginisa sa pinakamasarap na mantika ng baboy, ay perpektong humalo sa malutong at mabangong sitaw. Ang matapang na amoy ng mantika ay bumabalot sa bawat butil ng malambot at mabangong kanin. Ito na ang pinakamalakas na ulam sa kanin. Ang sarap. Diyos ko, ayoko nang mag-diet. Agad na pinatay ng influencer ang kanyang live stream. Wala na siyang pakialam sa imahe niya. Hawak ang plato, parang nababaliw siyang sumiksik sa mga tao. Sa mga oras na iyon, ang buong Zuo Family Restaurant ay naging isang magulong battlefield para sa mga foodie. Ikaw, na nakatayo sa likod ng cash register, ay nag-uumapaw sa tuwa ang puso. Walang tigil ang tunog ng system notification. Nang maghahanda ka na para sa iyong unang grand draw, biglang may sumigaw ng may desperasyon mula sa mga tao. Boss, wala na. Ubo na ang beef with potatoes. Sinundan pa ito ng pangalawa at pangatlong sigaw ng pagkadismaya. Wala na ring giniling na may sitaw. Sinong kumakamay kanina dyan? Ubo na ang maanghang na lotus root. Kalahating oras na akong nakapila para lang makakain ng lotus root na to. Kanin, pati lalagyan ng kanin, ubos na rin. Boss, gawan mo naman ng paraan. Anong ibig mong sabihin wala na? Napakalayo pa ng binyahe ko. Nag-drive ako ng 3 oras mula sa south para lang makapunta rito. Tapos sasabihin mo sa aking wala ng pagkain. Boss, magluto ka na dali. Kahit magkatay ka pa ng baka ngayon din. Kailangan mo kaming mapakain ngayon. Sa loob at labas ng kainan, walang tigil ang reklamo. Habang pinagmamasdan ang galit na galit na mga customer, kinuha ko ang megaphone para pakalmayin sila. Mga suki, huminahon po kayo. Sinabi ko na, 5 piso, hanggang mabusog. Walang limitasyon. Bigyan niyo ako ng 3 minuto para mag-restock sa kusina. Pagkatapos ng 3 minuto, ang baka, mga side dish, at kanin. Lahat yan mapupuno ulit. Pagkasabi mo niyan, agad kang naglakad papunta sa kusina. 3 minuto. Akala niya ba magician siya? Yung beef stew na may patatas, isang mabigat na putahe yon. Yung pagpapalambot pa lang niyan, aabutin na ng 1 o 2 oras. Posible ba niyang may hain yan sa loob lang ng 3 minuto? Siguradong gagamit lang yan ng mga murang ready-to-eat meal na nabili na niya dati. Para lang lokohin tayo. Oo nga, ready-to-eat meal. Imposibleng may kumpara yun sa napakasarap na baka kanina. Kapag niloko na naman niya tayo gamit ang mga ready-to-eat meal na yan. Agad kong wawasakin tong walang kwentang restaurant niya. Huling umugang ang mga pagdududa sa loob ng kainan. Samantala, sa loob ng kusina, mabilis mong pinalabas ang system panel. At isinugal ang lahat sa lottery draw. Sa huli, nang malapit nang maubos ang emotion points, saka ka lang nakakuha ng baka. Pati na rin ang 24-hour unlimited access sa mga panimulang putahe. Ang iba pang mga nakuha ay
Dimensional Constant Temperature Freshness Storage. Ang kapasidad ng device na ito ay katumbas ng isang standard na basketball court. Anumang sangkap o lutong pagkain na ilalagay dito, ay mananatili sa pinakamasarap na lasa at tamang init na parang bagong luto. Lugar na ganap na malinis. Sa loob ng nasasakupan ng restaurant, lahat ng mantika, mabahong amoy, at mga basura, ay agad nalilinisin ng system matapos tumayo ang customer sa kanilang upuan. Sa loob ng 3 segundo, pagkatapos, kumuha ka ng isang pushcart. Sa sobrang bilis ng iyong mga kamay, inilipat mo ang 4 na malalaking bandehado ng beef with potatoes. 2 malalaking bandehado ng giniling na may sitaw. 2 malalaking bandehado ng pipinong may bawang at maanghang na lotus root. At isang buong balde ng kanin. Lahat ay inilagay mo sa pushcart. Nang itulak mo ang pushcart at lumabas sa dining area, napasinghap ang buong restaurant. Baka, puro baka. Halos umapaw na sa dami yung nasa bandehado. Anong klaseng bilis yan? Parang hindi makatao. Ang ganda ng kulay at ang bango. Siguradong hindi ito instant. Kaparehong-kapareho ng kanina. Inay, mali pala ako ng akala sa kanya. Sa mundong ito, mayroon palang totoong top grade na wagyu sa halagang 5 piso. Nandito na ang pagkain, huwag kayong magtulakan. Pumila kayo ng maayos. Sinong maglalakas loob na sumingit? Hahatiin ko siya sa gitna. Buong sipag na pinanatili ng malaking lalaki ang kaayusan. Pero hindi niya rin napigilan ang sarili niya at pumuslit ng kalahating plato ng giniling na may sitaw. Binabati kita, host, sa pagtapos ng misyon. Makakatanggap ka ng isang pagkakataon sa Epic Level Exclusive New Product Raffle Draw. Simulan ng raffle draw, diretso mong pinili ang oo. Binabati kita, host, na panalunan mo ang isang epic level na main course. Ang Pure Meat Beef Noodles. Ang noodles na ito ay hindi talaga noodles. Gawa ito sa hiniwang baka na hinugis na parang noodles. Ito ay may masarap at malapot na sabaw mula sa buto ng baka at malambot na egg drop, isang malikhain at pambihirang all-meat noodles. Napasinghap ka, puro karneng noodles na walang kahit anong harina. Hindi ito simpleng pagkain lang ng noodles. Palinaw na kinakain mo ang kaluluwa ng isang buong baka. Sa isang isip mo lang, 10 malalaking bar aisles ng purong beef noodles ang lumitaw sa kusina. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakam na amoy ang biglang tumagos sa kurtina ng kusina, at mabilis na kumalat papunta sa dining area. Ang mga customer na abala sa paglamon sa dining area, ay sabay-sabay na natigilan. Anong amoy to? Ang malaking lalaking si Li Qiang, hawak ang kanyang 2 mangkok ng giniling na may sitaw at kanin, ay napatigil sa paggamit ng kanyang chopsticks. Ang kanyang katawan na parang itim na tore ay bahagyang nanginginig. Ang amoy na to, parang mas matindi pa kaysa sa beef with potatoes kanina. 100 beses pa ang tindi. Isang empleyadong nakasuot ang napalunok ng malaki, habang nakatitig ng mariin sa kurtina ng kusina. Parang may amoy ng noodle soup. Pero imposibleng ordinaryong noodles lang to. Dahil ang ordinaryong noodles ay hindi magkakaroon ng ganitong sarap na kayang higupin pati ang kaluluwa mo. Habang lahat ay nag-aabang at pigil hininga, itinulak mo ang isang kariton na puno ng 10 lalagyan ng beef noodles at lumabas ka. Sa lahat po, unang araw po ng aming pagbubukas ngayon. At nagpapasalamat po ako sa inyong pagsuporta. Malaki po ang pasasalamat ko. Para suklian ang suporta ninyo sa aming Zuo Family Buffet Restaurant. Kani-kanina lang, naghanda ako kaagad ng isang bagong putahe. Pagkasabi nyo na bigla mong binuksan ang takip ng lalagyan ng sabaw. Purong beef noodles. Pakitikman po ninyong lahat. Sa sandaling nabuksan ang takip, isang mas matindi pang amoy ng bone broth, kasabay ng pumukulong puting singaw. Ang biglang bumalat sa buong restaurant. Isang binatang malapit dito ang hindi na ininda ang init, at siyang unang sumugod. Sumandok siya ng malalim mula sa lalagyan. Nang iangat niya ang sandok ng noodles mula sa sabaw, lahat ng tao sa paligid ay natulala. Nakita nila na ang noodles ay kulay abo na mamula-mula, tulad ng kulay ng nilutong baka. Ito ay noodles na gawa sa purong baka. Isang matandang lalaking nakasuot ng reading glasses. Sabik na sabik siyang sumiksik sa unahan. Hindi niya inasahan na sa isang 5 yuan na buffet, ay makakatikim pala siya ng noodles na pang royal chef. Atat na noon pa ang binatang iyon, habang inaangat niya ang noodles gamit ang chopsticks. Sa sandaling isinubo niya ang noodles. Doon niya unang naramdaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging bouncy nito. Boss, bakit ganito kakenyet ng noodles ninyo? Pakiramdam ko para akong hinagupit ng latigo ng noodles ninyo. Nang makita ang eksenang iyon, ang daan-daang customer sa loob at labas ng Zuo Family Restaurant ay tuluyang nagwala. Boss Zuo, parang awan nyo na. Bigyan niyo po ako ng isang bowl. May malubhang sakit po ang nanay ko, nakarate na lang siya. Gusto ko lang po sana bago siya mawala, ay matikman niya itong noodles na parang galing sa langit. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad at naka-business suit ang sumiksik hanggang sa magdugo ang ulo. Alis dyan, huwag kang harang-harang. Magbabayad ako ng 2,000. Para lang sa pwesto para sa isang bowl ng noodles. Isang big time sa labas ang parang nababaliw na sumisigaw. Si Li Qiang, gamit ang nakakatakot niyang tangkad na 1.9 meters. Pilit siyang gumawa ng daan sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Mendengar kalimat itu, model, slurp, kasabay ng isang malakas na paghigop sa noodles. Tôi đã không ngừng nghỉ đi suốt 3 ngày đường. Kasabay ng isang malakas na paghigop sa noodles. Kasabay ng isang malakas na paghigop sa noodles. Ngẩng đầu nhìn lên thấy mây đen giăng kín. Kasabay ng isang malakas na paghigop sa noodles. 5 sao ở trung tâm thành phố. 5 sao ở trung tâm thành phố. Thỉnh thoảng còn có một tia sét đánh xuống.
5 sao ở trung tâm thành phố, thỉnh thoảng còn có một tia sét đánh xuống, thỉnh thoảng còn có một tia sét đánh xuống, thỉnh thoảng còn có một tia sét đánh xuống, thỉnh thoảng còn có một tia sét đánh xuống, thỉnh thoảng còn có một tia sét đánh xuống. Trong lời kể của mẹ tôi, 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 Bắc Hải phải là một nơi yên bình an lạc. Tôm lính cua tướng đi tuần tra khắp phố. Tôm lính cua tướng đi tuần tra khắp phố.